video, I'll show you kung paano kami nag-inseminate ng aming mga baka. So, ang nag-inseminate ng aming mga baka ay ang aking husband. Bakit namin siya ginagawa? Pwede naman kaming kumuha ng technician. Una, para hindi na kami magbayad ng AB technician, makalesen din sa aming cost. Pangalawa, napipili namin yung mga cow na standing heat dahil para masigurado namin na pagpasok ng semen at mag-meet ng egg ay talagang ma-sure na pregnant dahil ito ang pinaka-critical part ng standing heat ng baka ay only between 12 hours. So, preheat, standing heat to post-heat. So, yun yung estrus ng baka. So, in order for us na talagang makuha sila na standing heat, kami talaga ang gumagawa nito. So, pang-apat ay ang cost ng semen na ginagamit namin ay sex semen. Ito yung sex semen meaning ay 90% ang anak ng baka ay babae. Talagang proven yan. So, ito ay isang paraan para ma-increase yung genetic ng herd. Ito rin yung paraan para magkaroon ng additional na mga gatasang baka pagka nabuntis na ang mga calves o maging heifer sila and then ready na sila for breeding. Ito rin yung paraan to increase yung genetics ng herd para gumanda yung herd quality. Ang sex semen ay mahal siya, expensive. It range $50 per straw ng semen. Ang normal straw ng semen ay $12 to $30 ang range. Depende sa sire. Pero ang ratio kasi ng hindi sex semen is 50-50. So kami dahil sinusure namin na female ang anak, so we invested sa sex semen while we are increasing the quality of our herd and the breeding of our herd. And number 5, isa pang advantage kaya kami ang gumagawa ay anytime we can do the artificial insemination. For example, standing heat in the morning, so we can inseminate that straight away. And if it's in the afternoon, we can inseminate again the cow if it's standing heat in the afternoon, because AB technician, they are only scheduled to come to your farm. So any travel, anytime they are coming, so you need to pay that. So to lessen those costs, so kami yung gumagawa. And then 6, nami-minimize din namin ang return ng in-heat cow. Kunyari na breed na siya ngayon, after how many days na, kasi minsan di mo naman sure, so you need to observe them. So minsan mag-return siya or maglandi siya ulit after 21 days. So nali-lessen namin yung mga bagay na yon kasi mini-make sure ng husband ko na pag nag-inseminate siya ay talagang maipasok talaga ang semen sa body of the uterus. So dahil siya ang gumagawa, nakakapa niya talaga yun sa inside ng vulva ng baka. Through that, so, alam niya sa sarili niya kung talagang naipasok or hindi. Kasi sasabihin niya minsan, you mark that, kasi meron pa rin talagang mga little na hindi siya 100% na naipapasok, lalo kung magalaw yung baka, nagko-contract siya, tapos na i-push mo na yung semen. So, may mga ganong instance. So, yun, kailangan namin siyang i-observe at kailangan naming ma-identify kung mag-ulit ba siya or nakakuha na siya, nabuntis na siya. Tapos, if you own the cows kasi in New Zealand, you can introduce whatever sire do you want. Ikaw na yung mamimili. Tapos, we invested good and quality sire kasi syempre yung mga baka na una naming mga ginatasan, hindi namin yun sariling herd. So, may-ari ng herd na yon. So, kung talagang ito yung passion mo, ito yung gusto mong gawin, so dapat kilala mo yung sarili mong baka, alam mo kung ano yung production nila, yung breeding worth nila. So, sa production kasi yun magkakaroon ng effect. So,
dairy cow fertility is essential because this is the productive dairy farming business. It is very important to focus. So during breeding, this is a busy season in dairy farming. And then dahil kami ang gumagawa, so talagang we are very sensitive in choosing in-heat cows. Hindi lang basta in-heat cows, ina-identify talaga namin yan, dino-double check, kasi minsan merong mga baka na-identify na in-heat, pero minsan sila ay hindi pa naglalandi. So may mga ganun ding cases. Meron ding mga baka na mga silent in-heat, so nangyayari talaga yon. So bilang kami ang may-ari ng mga baka, so nakikita namin yon kasi kailangan naming maprotektahan na konti lang ang aming mga yung hindi nabuntis. Kasi after breeding, so for example, ang aming breeding plan is 12 weeks. So after 12 weeks, magkakaroon na kami ng bull. So pagpasok ng bull, we will run the bull again for let's say another 6 weeks or depends sa farm. So kami 12 weeks in AB and then another maybe 8 weeks bull, and then aalisin na yung bull, and then right after that, mga maybe 2 weeks, magpa-pregnancy test na kami so that we will know how many empty rate we have, and those empty rate ipaplan namin kung ano yung gagawin namin sa kanila dahil meron kaming autumn calving. Maybe we can prolong their milking, and then we will plan them to get inseminated para ma-breed sila para sa susunod na pregnancy nila, sila ay manganganak na ng autumn. So sa dairy farming guys, konti lang naman yung mga waste pagdating sa mga baka. Kaya lang nagkakaroon ng mga cows ay kung una hindi sila nabuntis, second cycle, hindi pa rin nabuntis. So, yung mga cows, ibig sabihin, may mga problema yung kanilang breeding. Another one is, kapag maraming replacement, so, yung mga matatandang baka, kinakal na yon. So, yung iba naman, binibili yon kasi magagatas pa sila. Kumbaga, yung production ng baka na yun ay okay pa. Kaya lang dahil maraming papasok na replacement, kaya nagkakal ng mga matatandang baka. So yan guys, he inseminated 10 cows. Nakita nyo kung gaano siya kabilis mag-inseminate. Hindi naman sa dahil nagmamadali siya, pero dahil na-prepare na ang semen. Kasi i-prepare na namin yan once. Kasi kung 5 by 5 or kung 10 kasi depende naman kasi yan kung sa bilis mong mag-inseminate. So dahil experiencado na, so kabisado na niya, and kaya mabilis na lang niyang ma-inseminate. Parang 1 minute per cow. Depende kasi yan kung paano yung cow, kung minsan kasi may baka na magalaw siya, minsan may baka na hindi siya mapakali, nagko-contract, minsan may baka din na talagang active, makulit, parang ganyan. So, unang ginagawa dyan guys, yan, nila-line up muna yung mga baka, and then we will prepare the semen, and then pag ready na yung semen, nakalock na rin siya sa dulo. So, kailangan niya ng assistant kasi dapat iabot sa kanya ang semen, straw semen, dapat hindi yan marumihan, hindi yan malaglag. So, very sensitive yon guys. Hindi yun pinapabayaan. So, gumagamit din siya ng lubricant para madali niyang maipasok ang semen straw. Tapos, meron din siyang tissue para pinupunasan niya yung outer ng bulba ng baka. Kasi dapat malinis pag pinasok mo ang semen straw. So, yan guys, ang aming breeding way na ginagawa sa New Zealand. Critical part ang breeding guys sa dairy farming. So, kung ikaw ay staff sa dairy farming, during breeding, cooperate kasi talagang
sensitive ito sa dairy farming dahil kung hindi mabuntis ang mga baka, walang gagatasan sa susunod na season. Kaya importante ang breeding dahil sa kanila magdidepende kung ilang baka ang gagatasan para sa susunod na season at sa kanila magdidepende ang production na maproproduce ng farm. So sa dairy farming guys, ang breeding season, yan ang projection ng mga farmer kung ilang ang production na magagawa nila. So after inseminating guys, kailangan siyang i-mark ulit ng paint kasi nawala na yung mga pintura niyan dahil 'di ba, standing heat sila, they bullying sila to one another. So nabubura. So ngayon gagamit kami ng ibang kulay ng pintura. So kahit na inseminate na yan guys, ino-observe pa rin yan kasi may possibility pa yan na umulit. So ipipaint namin yan ng ibang pintura. So for today, we are using red. So hanggang matapos ang mga baka red yan. So pag nag-cycle sila ulit, ibang paint naman. Yun yung mga palatandaan namin guys na yung bakang yun ay nakakuha na or yung bakang yun ay umulit. So yun yung mga physical appearance na madali silang ma-identify sa pamamagitan ng paggamit ng tail paint. Tail paint ang gamit dyan guys. Hindi yan basta-basta natatanggal. Yan ay oil-based na tail paint. That is very common talaga sa dairy farming. Yung iba may mga patches, pero kami, ginagamit lang namin is the natural way is we are using tail paint. So after putting the tail paint, i-record namin kung anong semen ginamit, ano yung cow number. So ngayon, i-input din yun online para mamomonitor namin pag nabuntis na siya. Alam namin agad na siya ang baka number, for example, number 5, yun ang anak niya.